Magandang araw sa inyong lahat. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Benjamin. At gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo itong nangyari noon sa pinsan ko, na anak ng tiyahin kong tawagin po nating Tia Marit. Itago na lang natin sa pangalang Evelyn itong pinsan ko. At siya nga po pala ay nangyari ito noong taong 2000 sa Antique. Mahilig gumala kasama ng kanyang mga kaibigan itong si Ate Evelyn. Madalas nga siyang sawayin ni tita tungkol sa bagay na iyon. Pero kahit na anong sabihin ng kanyang ina sa kanya, ay hindi pa rin po ito tumitigil sa kanyang paggala kasama yung kanyang mga kabarkada. May mga pagkakataon na ngang ginagabi siya ng uwi noon dahil sa pagsama sa kanyang mga kaibigan. Pinapagalitan din naman siya ni tita. Pero sadyang matigas yung ulo nito at hindi pa rin sinusunod yung kanyang ina. Dahil doon, kalaunan ay hinayaan na lamang siya ng kanyang ina dahil ayaw rin naman itong makinig. Ayon pa nga kay tita, ay bahala na raw ito kung meron mang mangyari sa kanya dahil hindi naman ito pinapakinggan yung kanyang mga payo. At sabi pa nito, ay wag lamang hihingi sa kanya ng tulong si pinsan kapag merong nangyaring masama. Wala namang naging pakialam noon yung pinsan ko. At tinugunan pa nga yung kanyang ina na walang mangyayaring masama sa kanya. At kung meron man, ay hindi talaga ito hihingi ng tulong sa kanyang ina. Napailing na lang noon si tita. Dahil hindi na rin niya maintindihan yung kanyang anak. Simula nga nang magkaroon ito ng mga kabarkada. Tuwing umaalis ng bahay sila pinsan, hindi na nga siya pinipigilan ni tita. Kahit anong oras ito umuwi, ay hindi na rin siya pinapagalitan gayong alam din naman ng tiyahin ko yung isa sagot sa kanya ng kanyang anak. Kahit na ganoon naman, pinagdarasal pa rin niya na wala ngang mangyaring masama kay ate, kahit nga na madalas silang mag-away dahil sa pagiging gala nitong si Ate Evelyn. Isang pagkakataon nga po noon, labis yung galit na naramdaman ni tita nang hindi man lang nagpaalam sa kanya yung pinsan ko na pupunta ito sa baryo ng isa sa kanyang mga kabarkada dahil kaarawan daw noon. Gabi na rin po noon, ngunit hindi pa rin ito nakakauwi. Kaya ganoon na lang din yung pag-aalala ni tita. Hindi rin naman ito alam kung saan nga ba makikita yung kanyang anak dahil hindi nga ito nagpaalam sa kanya kung anong baryo ba yung kanyang pupuntahan. Naghintay na lang siya noon sa pag-uwi ni pinsan. Pero hanggang sa mag-umaga na nga ay hindi pa rin nakakauwi yung pinsan ko. Kinaumagahan, mga bandang 9:00 nang makarating si pinsan sa kanilang bahay. Nakaabang na sa kanya noon si tita upang pagsabihan ito. Pagkapasok pa lang niya sa kanilang bahay, kagad siyang tinanong ni tita kung saan ba ito nanggaling. Sa bahay lang ng kaibigan ko. Kaarawan niya kaya doon na kami natulog. Hindi na ako nagpaalam sa'yo dahil alam kong hindi mo rin naman ako papayagan kung sakali na talagang pipilitin ko pa rin umalis. Wika naman ni Ate Evelyn noon. Galit na galit yung tiyahin ko noon pero pinilit pa rin magtimpi. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa iyong bata ka. Simula nang magkaroon ka ng mga barkada, nag-iba na rin yung pag-uugali mo. Kung may mangyaring masama sa'yo, huwag mo kong hihinga ng tulong. Dahil ikaw rin yung nagpapahamak sa sarili mo. Sambit pa nga noon ni tita. Walang naging imik yung pinsan ko at dumiretso lang sa kanyang kwarto. Wala namang nagawa noon si tita kung hindi yung umiyak na lamang. At napailing na lang ito dahil hindi na nga niya alam yung gagawin sa pagbabago ng pag-uugali ng kanyang anak. Simula ng araw na yon, hindi na rin gaanong nakikipag-usap si pinsan kay tita. Hinayaan na lamang din niya yung kanyang anak. Yun nga lang, may mga bagay na napapansin yung tiyahin ko kay Ate Evelyn. Nangangayayat po kasi ito at madalas na nakikita ni tita na nakatulala. Gusto man niyang kausapin si ate, pero ito na nga yung lumalayo sa kanya. Napansin rin nga ng tiyahin ko noon na parang hindi na malimit kung umalis si Ate Evelyn sa kanilang bahay. Yun nga lang madalas ay parang wala naman ito sa kanyang sarili.
hindi magawang makausap ng matino. Dahil kapag lalapitan ito ni tita, lumalayo ito at nagkukulong agad sa kanyang kwarto. Lumipas pa nga yung mga araw noon at ganoon pa rin si ate. Habang tumatagal ay nahahalata na nga yung pangangayayat ng kanyang pangangatawan. Maging yung mukha nito ay namumutla na tila hindi na nga natutulog. Naisip noon ni tita na baka gumagamit ito ng kung anong bawal na gamot. Kaya kinumpronta nga niya ito. Sinabi naman sa kanya ni pinsan na hindi ito gumagamit ng ganon. At dahil doon, tinanong nga siya ni tita kung ano ba yung kanyang problema. Doon din, hindi na nga nakapagpigil pa yung pinsan ko at sinabi rin sa kanyang ina kung ano nga ba yung nangyayari dito. Nay, nauuhaw ako't nagugutom. Hindi ko alam. Pero kahit anong kain at inom ko, hindi mawala-wala. May hinahanap yung katawan ko. Pero hindi ko rin alam kung ano. May mga pagkakataon pa na parang nababaliw na ako dahil madalas akong makarinig ng paghuni ng samot-saring hayop. Tuwing sumasagi sa isip ko yung dugo, pakiramdam ko ay natatakam ako doon. Sambit pa nga ni pinsan noon. Nanlaki yung mga mata ni tita dahil sa sinabing yon ng kanyang anak. Noon lang din niya napagtanto na hindi nga siya nagkakamali sa kanyang pandinig. Na may mga pagkakataong may naririnig siyang parang mga pag-angil sa loob ng kwarto ni pinsan. At parang may kung ano rin daw na umaaligid sa kanilang paligid. Naisip ni tita na marahil may kinalaman yon sa nangyayari sa kanyang anak. Sa takot na baka tama nga yung kanyang hinalang na hawaan ng pagiging aswang itong pinsan ko, kagad siyang humingi ng tulong sa aking mga magulang. Naniniwala sa ganong bagay si tita, kaya ganoon na lang yung kanyang pangamba para sa pinsan ko. Nagpunta nga sila noon sa aming probinsya upang ipagbigay alam sa aking mga magulang yung kalagayan ng pinsan ko. Nakaramdam din ako ng takot noon pati na sina mama at papa. Wala na rin silang nagawa noon kundi pansamantalang patuloyin sa bahay namin sina tita at ang kanyang anak. Padalhin nga nila noon si pinsan sa kilalang albularyo ni papa upang patignan ito at ipagamot. May kutob din kasi yung aking mga magulang noon na posibleng nahawaan nga yung pinsan ko ng pagiging aswang gaya rin ng sabi ni tita na nangyayari sa kanyang anak. Habang nasa bahay nga namin sina tita, hindi ko maiwasan yung makaramdam ng takot sa pinsan ko. Kakaiba na po kasi ito at habang lumilipas yung mga araw ay nagiging malala nga yung kanyang sitwasyon. Ilang ulit na rin siyang dinala sa albularyo pero hindi naging madali yung panggagamot dito. Ayon pa sa albularyo na tumingin kay ate, nagsisimula pa lang daw siya sa kanyang pagiging aswang dahil may kung ano raw siyang nakain na mula sa isang aswang. Kaya may pagkakataon na halos hindi na rin daw niya mapigilan yung kanyang sarili. Sinubukan din namin siyang bantayan lalo na tuwing gabi. Pero wala pa namang nangyayari dito. Hanggang sa dumating nga noon yung gabi na kinakatakot naming lahat. Nagpapahinga na kami sa aming mga kwarto ng mga sandaling yon. Habang naghihintay na makaramdam ng antok upang makatulog, narinig ko nga yung malakas na pagsigaw ni tita sa kanilang kwarto. Tinutuban ako ng hindi maganda, kaya dali-dali akong napabangon sa aking higaan. Pagkalabas ko ng kwarto, saktong papasok na rin doon yung aking mga magulang sa kwarto nila tita. Bago pa man sila tuluyang makapasok doon, napatras nga sila dahil patakbong lumabas doon si tita. May dugo yung braso nito at tila namimilipit na rin sa sakit na dulot ng sugat niya roon, na tila kinagat hanggang dumugo. Inasikaso kaagad ni na mama yung tiyahin ko. At walang ano-ano, nakarinig kami ng pag-angil ni Ate Evelyn sa loob ng kanyang kwarto. Napatras kaagad silang tatlo noon nang mabilis na lumabas doon yung pinsan ko. May bakas ng dugo yung bibig at mukha nito. Marahil ay kinagat nga nito yung kanyang ina dahil siguro pinipigilan nito ni tita sa kanyang pagiging agresibo. Inakala kong aatakihin niya noon yung aking mga magulang, kaya gumawa na nga ako ng paraan. Kumuha ko ng plorera noon at inihagis yon kay ate.
Dahil sa ginawa ko ay napako yung kanyang atensyon sa akin. Nagkaroon naman ng pagkakataon yung mga magulang ko at maging si tita na makaalis doon. Naglakad palapit sa akin si ate noon at ganoon na lang yung takot ko dahil parang hindi na nga ito yung pinsan ko. Nang sumigaw ito at patakbong lumapit sa akin, inakala ko nang may mangyayari sa aking hindi maganda. Nanlaki lang yung aking mga mata nang biglang natumba ito sa sahig at nawalan ito ng malay. Napatingin na lang ako noon kay tita na merong dalang 2x2 na siyang ginamit na pala niyang panghampas sa kanyang anak. "Patawad anak, pero kailangan naming gawin ito." Paulit-ulit pang sabi noon ni tita habang umiiyak. Pinagtulungan naming kargahin si ate noon at ibinalik sa kanyang kwarto. Ikinadena naman siya ng kanyang ina habang wala pa rin itong malay. Iyak nang iyak noon si tita at nang matapos ay ginamot ni mama yung kanyang sugat. Nang gabing yon, sigaw at pag-angil yung naririnig namin sa kwarto kung nasaan nga si ate. Kasabay ng mga pag-iingay niyang yon, ay nagtaka kami dahil may naririnig rin kaming mga pagaspas ng pakpak na animoy nasa paligid lang rin namin. Walang tigil yon. Kaya sinubukan pang lumabas ng mga magulang ko upang tignan yung aming paligid. Pero wala silang nakitang ibon o kung ano mang may gawa ng ingay na yon. Kaya hindi talaga namin alam kung ano ba yung posibleng dahilan kung bakit nagkaroon ng mga ganong ingay. Dahil sa nangyaring yon, hindi na nga nagdalawang isip sina mama na araw-araw na ibalik si ate Evelyn sa albularyo upang ipagamot. Alam nilang kapag ginawa nila yon, mas mapapadali yung paggaling nito. At sinusunod rin po nila yung kung ano mang sinasabi ng manggagamot. Ayon pa sa albularyo, huwag daw dapat itong hayaang makalabas at makainom o makakain man lang ng dugo at lamang loob ng mga hayop. Kapag nangyari daw kasi yon, ay talagang mahihirapan na siyang gamutin yung pinsan ko. At hahanap-hanapin na raw nito yung lasa ng hilaw na karne. Sa kadahilan ng yon, tuwing inaatake si pinsan, mahigpit namin siyang binabantayan. May mga pagkakataon na rin po noon na kahit sarili niya ay kinakagat nito. Pero nagagawa rin namin siyang pigilan. Napapaiyak man si tita noon dahil sa tila nasasaktan na nga yung kanyang anak sa pagkadena sa kamay at paa nito. Wala rin siyang magawa dahil yun lang din yung paraan upang matulungan ito. Sa pagpapatuloy ng panggagamot kay ate, kalaunan ay unti-unti ring nakitaan namin ito ng pagbabago. Kahit papano, minsan na lang din po itong atakihin ng kanyang pagiging agresibo. Nagulat na lang din po kami isang gabi nang biglang nagsuka ito. Sakto rin po noon na nasa bahay namin yung albularyong gumagamot sa kanya. Hinayaan lang nitong magsuka yung pinsan ko. Nandiri pa nga ako noon dahil kulay itim po yung nagiging suka ni ate Evelyn. Hindi ko nga noon mapigilan na mapasuka na rin. Dahil yung huli po nitong suka, parang isang kumpol po yun ng buhok na parang pabilog na kulay itim. Gumagalaw-galaw po yun. Hindi rin kaaya-aya yung amoy nun dahil talagang malansa at parang nabubulok po na laman. Pagkatapos po niyang magsuka ng ganon, ay nahimatay na rin po ito. Karamdam talaga ako ng takot noon nang makita ko na gumagalaw-galaw pa rin yung sinuka nito. Dali-dali namang kinuha ng albularyo yon at saka pinaliguan ng kanyang langis. Meron din siyang inusal na mga dasal noon. Kaya sa huli ay tumigil din sa paggalaw yung bagay na yon bago nga yun sinunog ng albularyo. Habang nag-aapoy na yon, umalingasaw yung mabahong amoy nito sa aming kusina. Kaya't hindi kami makatiis noon at lumabas na muna kami ng bahay. Ayon pa sa albularyo, nailabas na rin daw ng pinsan ko yung pagkaswang sa kanyang katawan. At sigurado raw na yun na raw yung umpisa ng kanyang paggaling. Unti-unti na raw na makakabawi yung katawan nito dahil nagawa na nga niya yung maisuka. At gaya nga ng sabi ng albularyo, paunti-unti ay nakabawi nga yung katawan ni ate noon hanggang sa gumaling na rin po ito. Habang pabalik-balik pa rin sa albularyo upang masiguro ang kanyang pagaling. Umabot po sa punto noon na talagang bumalik na sa normal yung katawan ni ate, pati na rin yung mga kilos nito. Laking pasalamat po namin noon
sa albularyong tumulong. Dahil kung wala ito, baka kung ano na nga yung nangyari sa pinsan ko. At nung mabuti na nga po yung lagay nito, umalis na rin po sila sa aming bahay at umuwi na sa kanila. Ganoon na lang yung pasalamat namin noon dahil sa kabila ng lahat ng mga nangyari ay nagamot pa rin po ito at namuhay ng normal. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po.